Ang ilang misteryosong lalaki ay lumabas lahat at ipinakilala ang kanilang sarili bilang isang entertainment agency. Nag-aalok sila na ihatid si Joyeon pauwi sa kanilang sasakyan. Napagtanto ni Myung-hee na may mali at nagawa niyang ihinto ang isang taxi. At nakatakas na sila sa mga lalaking iyon. Habang naghihintay sila ng masasakyan, lumapit si nobleman kay Joyeon at sinabi sa kanya na nag-iisa ang kanyang mga magulang sa bahay at maaring may mangyari sa kanila. Dahil sa takot tumakbo si Myung-hee para tawagan ang kanyang ama na pulis upang suriin ang mga magulang ni Joyeon at kumuha siya ng taxi. Dumating ang Maharlika sa bukid kasama ang kanyang grupo, ngunit bago pa sila makagawa ng anuman, dumating na rin ang mga pulis sa bukid at hiningi ang kanilang ID. Pagkaraan ng ilang sandali, sina Joyeon at Myung-hee ay nakarating sa bukid sakay ng taxi, at nagmamadaling pumunta sa bahay, at natagpuan ang kanyang ama at ang ama ni Myung-hee na magkasamang naglalaro. Nakahinga ng maluwag si Joyeon na ligtas na ang kanyang mga magulang. Kinagabihan, ang binata at ang kanyang grupo ay inutusang patayin ang isang matandang lalaki na tumangging magtrabaho sa kanila. Matapos patayin ang kanyang buong pamilya, pinatay nila ang matanda. Ipinamalas ng nobleman ang kanyang kapangyarihan nang mapatay niya ang bodyguard gamit ang kanyang telekinesis powers. Alamin ang sikreto ni Joyeon. Panoorin ang full story sa aking YouTube channel. Like and subscribe na.